this next video guys. Hi guys, magandang hapon uli dito sa Canada at magandang umaga dyan sa Pilipinas or nasaan man sulok tayo ng mundo naroon. Sana po lahat ay nasa mabuting kalagayan. Alam ko na nakakalungkot nga lang na ang Pilipinas ay maraming nabiktima ng pagbaha, na lumubog sa baha. Sana po guys ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa isang video ko nga po nung nagbenta tayo ng bote, yun nga po, nakakalungkot ng ating kaibigan ay nasalanta ng bagyo. Yun nga po ang ating aabutan ng maliit na tulong. Ito naman po guys, ang second video ay para dito sa sa gasoline naman, sa presyo ng gas dito sa Canada. Ayan, pupunta tayo ng gasoline station ngayon kasi empty na yung ating tangke. We have empty tank right now, so we need gas. We need gas. Presyo ng gas is $1.85 for regular gas. Ayan. And dito po ang gas station is self-service. Wala pong katulad dyan sa atin na sila hindi ka na aalis, hindi ka na bababa ng iyong sasakyan, nakaupo ka lang, may magsiserve sa'yo. Dito hindi po ganyan. Dito ay kayo ang bababa, kayo ang magtatank, kayo ang magbabayad sa machine mismo or sa pump mismo. Doon kayo magbabayad. Ayan. Hindi po katulad dyan sa atin na sila po ang gagawa sa inyo, lilinisin ang inyong salamin. Ayan. Dito hindi. Tapos self-service guys. Pakikita ko sa inyo po guys kung paano ang self-service nila, kung paano gawin at kung paano mag-pump. Easy lang po guys kung anong ginagawa na ng mga crew ng ating gasoline station dyan. Ganyan din ang dating gagawin dito. Lilinisin natin ang salamin at magkakarga tayo sa tangke mismo ng regular gas. Ayan. So yun guys, mausok pa rin dito sa Canada for almost 1 week now. Ang wildfire ay kumalat ng kumalat, lumawak ng lumawak. Mahigit 200 wildfires sa BC, British Columbia and Alberta. Kalahati nun ay out of control. Hundreds of hectares ang nasusunog. Talaga pong napakalawak na kagubatan or kakahuyan ang nasusunog. Kaya yon ang problema dito sa Canada during summertime. Ayan. Talaga po sigurong gano'n ang buhay. Ika nga may up and down ng ating buhay. Ayan. Maraming mga pwedeng gawin pag summertime here, but dahil nga dito sa wildfire napakahirap lumabas dahil sa usok. Natatandaan nyo guys yung last video ko nung Saturday, mausok na yun dahil sa wildfire. Ngayon naman hanggang ngayon may mga wildfire naman guys, hindi natitigil yan hanggang December na yan, sometimes hanggang hanggat hindi bumabagsak ang snow. Ayan, may wildfire. Yun ang nakakalungkot. Ngunit anong ating magagawa? Yan ay kalikasan. Yan ay ang sunog na yan ay nagmula man-made at saka ang most of them ay lightning. Ayan, lightning, thunder, lightning. Ayan. So guys, malapit tayo sa punta tayo ng Shell station today. Itong gas station nito guys, lagi ako naggagas dito, pati yung aking UPS na truck dito ko ginagasan. Yan guys, ang presyo ng gas ngayon. Diesel is this one. Ayan, tapos ito yung mga regular. Ito yung mga beef, meron siyang V-Power, Shell regular. Ayan. Guys, kukunin na natin yung nozzle. Tapos pipigayin natin tong 87. Tsaka ilalagay natin dito.
Yan, pwede mong ano yan, pwede niyang ano guys. Yan, nagpa-pump na siya. Tingnan natin guys kung magkano ang ating gagastusin today. And guys, nag-pre-authorize tayo ng 100. Eh, nakakaano na tayo ngayon. 69.7. What? $71.72. Abutin ng 100. What the heck? Oh, 83. Okay, 83. Okay, tingnan natin guys kung madadagdagan. Oh shit. 15. Yan, 15 lang guys, 15. Saan natin ilalagay, babalik. So ang empty natin talaga, ang empty ng tangke ko $87, 54 liters. Shit. Fuck. Sorry. Yan guys, nalimutan natin ng ano natin, resibo. Ayan guys, ayan, papunta na tayo ng trabaho, ano. Naka $80 tayo, naka $80, 87. Yon, 87 something ang ating ano, ang ating tangke. Ilang litro nga ba yan? Ayun guys, gusto ko lang idagdag yung ano, kung marami kayong napanood sa YouTube na about Canada, o uwi na ako ng Pilipinas, yung uuwi dyan sa atin, mag for good, ayoko na sa Canada. Napakarami ko na nakikita ng videos na yun guys, na napapanood. Guys, ang masasabi ko lang, kung gusto niyo magpunta dito sa Canada, pumunta kayo. At napakaraming trabaho talaga akong trabaho. Dito nyo guys makukuha yung luho na gusto nyo sa buhay. Ibig sabihin napaka-easy lang. Basta nga, naulit-ulit ko lang, may mga previous videos ako, no? Basta may trabaho kayo, walang problema dito sa Canada. Ito, tulad ng dinadrive ko na to, is 58,000 Canadian na utang ko. May trabaho kayo, okay lang naman kasi nababayaran nyo, di ba? Ganun naman talaga dito, kasi hindi ka rin, kung may pera ka rin naman na 58,000, hindi mo rin naman mabibili to eh. Kasi hindi naman sila papayag. Madalang, or yun nga, napaulit-ulit kasi nasabi sa video, madalang ang nadinig ko ng ganoon. Dadaanin mo pa sa media para lang bigyan ka ng cash na car. Ang tradition talaga is loan finance, bank finance. Ganun lang talaga ang pero yung mga sinasabi ng mga ating kababayan, hindi ko lang alam at maubos maisip. Bakit nyo sinasabing, oh walang kwenta sa Canada, oh magpo-for good na ako sa Pilipinas. Guys, hindi nyo naman sinasabi kasi yung totoong dahilan, yung anong story behind that. Yun ang bakit nyo. Kaya nga guys, invite ko kayo guys kung may gusto kayong pumunta dito sa Canada. So be it guys, kasi nandito lahat ang gusto nyong magagawa nyo. Ang ginagawa ng ating mayayaman yan, mag-golf kayo, mag-tennis kayo, lahat ng recreation, mag-mountain climbing kayo, lahat ng yung recreational activities magagawa nyo dito, lahat ng sports magagawa nyo rito, everything guys. Ang hindi nyo lang magagawa guys ay bumili ng Ferrari, kasi ano pa lang yan sinasabi ko nga, insurance pa lang yan, talagang hindi po pwede na kayo mag-own yan. Pwede, insurance pa nga lang yan, thousands of hundreds of thousands na, or 25,000 ang amount yata ng ano na yan, ang insurance ng mga yan. So hindi niyo magagawa ang bumili ng luxury ship. Yan ang hindi niyo magagawa. Pero everything na ng Pilipinas, magagawa niyo rito.
Yun lang hindi nyo magagawa. Lahat ng mayayaman dyan sa atin, gagawa nyo rito. Kung ano yung gusto nyo. Yun lang. Yun ang kung gusto nyo pumunta, huwag kayong madi-discourage sa mga dinig nyo sa ating mga kababayan Pilipino. Kaya naman umuwi yan guys, meron silang income, like yung nadinig ko, uwi na sila, nag-YouTube sila guys ito yung kanilang income o edi magfo-for good na nga dyan sa Pilipinas. Tapos yung isa naman umuwi, ayoko na sa Pilipinas, sa Canada dahil ang mahal ng ano. Kahit saan kayo magpuntang mundo guys, sulok ng mundo, mahal talaga lahat, expensive. Katulad nga nito guys, magkano na ang niload kong gasolina rito guys, $80 na agad yan, $87 na agad, di ba? Siyempre, kailangan may trabaho kayo kung kayo magluluho. Yun lang naman Ibig sabihin dyan sa Pilipinas, nakatrabaho kayo sa Wendy's, makakabili kayo ng kotse. Dito, yung barkada ko, kadarating lang, Wendy's lang siya guys. Ang ang dinadrive niya is yung luxury, yung Jeep Compass, Jeep Compass yung guys, Wendy's lang siya nagtatrabaho. Yun ang sinasabi ko. Dyan sa atin, maputi na ang buhok niyo sa Wendy's, hindi kayo makakabili kahit bike. Yun ang sinasabi ko lang guys. Kaya huwag kayo madi-discourage sa mga dinig, uwi na ako ng Pilipinas, umuwi na ng Pilipinas, then mag-for good, ayoko na sa Canada. Huwag niyong isipin yung guys. Lahat ng umuwi na yan guys, may mga passive income yan. May mga income, source of income yan. Kung butaw-butaw yan guys, kung walang-wala yan, paano makakauwi yan? Sige nga. Kaya nga yung sinasabi nila guys, hindi yan huwag kayong maniniwala dyan. Wala akong kwento sa Canada. Ito, ganyan. Lahat ay makukuha nyo rito. Kung ano yung ginagawa ng napakayaman tao dyan sa Pilipinas, lahat makukuha nyo rito. Ibig sabihin, yun lang ang gusto kong sabihin. Pwede kayo mag-golf. Yung sinasabi ko, pang mayaman lang yun. Dito sa hindi pang mayaman, pang ano lang yan. Simpleng recreational lang yung golf, tennis, lahat na yan. Pang wala dito lahat yan. Kung anong sports ang gusto nyo, magagawa nyo rito guys. Yan mga sinasabi ng mga yan, wala yan. Dahil yan, sa atin sa Pilipinas kasi, sports lang na yan, hindi nyo magagawa dahil nga dyan sa membership pa lang ng golf. Dito guys, lahat ng luho niyo, lahat ng sports pwede nyo gawin. Mag mountain climbing kayo and everything, lahat na guys. Hindi ko na po alam ano ang gusto nyo guys na gawin. Kaya huwag kayong madi-discourage kung anong mga dinig nyo guys. Hindi ko lang maintindihan bakit nila sinasabi yun. For the sake of ano lang naman kasi niya na ginagawa para kumita. Yun lang, para mag-gain ng maraming viewers. Pero anong dapat yun, totoo kayo guys. Kung kayo uwi ng Pilipinas at mag for good kayo, may dahilan. Ibig sabihin meron kayong source of income. Yung isa, citizen pala, kaya mag-for good na dyan. Dual citizenship dito guys, pwede kayong mag-dual citizenship. Anytime, pwede siyang bumalik. Ba't mo sasabi ko sa Pilipinas? Mga ganong bagay, hindi nyo naman dapat sabihin yung guys sa mga ating mga kababayan na inspired na magpunta rito. Yan ang hindi ko maintindihan sa inyo guys Sa mga ibang vlogger, alam ko, for the sake na para kumita kayo, para makama. Ba't nyo sasabihin na masisiraan nyo ang Canada? Kahit saan sulok kayo ng mundo magpunta, worse pa rito. Sa Pilipinas, ganyan din, kung may source of income, napakaganda dyan. Walang problema. Napakaganda sa ating Pilipinas, only in the Philippines, only one in the world, ang bansang Pilipinas. Napakaganda dyan. As long as may source of income ka, kung gusto mo naman ng simpleng buhay, ika nga 3 times a day kumakain ka, edi sa bukid ka, okay lang yan pero depende sa yun sa tao. Iba-iba tayo ng needs sa buhay, iba-iba tayo ng gusto sa buhay. Hindi po pwede, sinabi ko nga, hindi po pwede si Juan pwede kay Pedro, Pedro si Juan. Kaya nga meron tayo pagkaiba ng dugo, iba-iba ng apelyido at pangalan. Yun nga ang dahilan nun napakarami kong nakikita o na YouTube. Ba't nyo sinasabi na ayoko nun sa Canada, ang pangit sa Canada, napakamahal ng bilihin, napakamahal. Lahat naman saan kayo pupunta? Sige nga, kung wala kayong source of income, magpaaral kayo ng anak sa Pilipinas. Sabihin natin, yung isa umuwi, meron palang rentang parentahan dito ng bahay or kondo. Hindi ba hypocrites ang hypocrites ang tinatawag. Kung dito ako magpapaaral, di ba? Hirap ka talaga. Kung dyan sa Pilipinas, yung source mo na, yung renta pa lang na yun, pangbayad mo na sa tuition ng anak mo, di ba? Yan, yung isa, dual citizen pala. Napakadaling gumawa ng paraan kung ikay dual citizenship, di ba? Kaya guys, huwag kayong madi-discourage sa mga tao or sa mga YouTuber na
social media sa YouTube. So sa YouTube nga na dinidiscourage kayo. Huwag kayong madi-discourage guys. Ang sinasabi ko lang, lahat ng certificate dyan sa Pilipinas, kunin ninyo sa TESDA and everything. Merong website or site na libre ang agency. Magtanong lang po kayo sa sa POEA or sa Department of sa DOLE, Labor and Employment. POEA or DOLE ang alam ko. Yun ang, pero kung kung magtatanong kayo, tatanungin natin kung saan nga. Kaya guys, kung may mga negatibo kayong na balitaan dito sa Canada, wag niyo pansinin guys. Go on guys, go on. Go on. Yung luho ng buhay ninyo. Guys, tingnan niyo yung sasakyan ko guys. Kung nagtatrabaho ka diyan sa Wendy's or Jollibee or kung saan man diyan, mabibili ko ba to kahit manubela nito guys, hindi ko mabibili. Manubela pa lang nito, ilang libong peso na. 10,000 pesos na siguro manubela pa lang. Yun ang sinasabi ko. Kaya kung ano ang gusto nyong buhay, kung gusto nyong luho sa buhay, dito kayo. Lahat. Kondo, kotse. Hindi ko naman pagkasabang niya guys. Ilang kotse na ang ko rito since dumating ako. Pangatlo na to. Pang-apat na pala to. Yun ang sinasabi ko sa inyo guys. Tinitrade ko lang kasi after 5 years kasi dito ng kotse, ay napakamahal kasi ang magpa-fix dito o magpagawa ng kotse kaysa bumili. Hindi worth it. Sabi ko nga, kaya ako tinrade yung isa, gagastos ako almost $2,500. Ba't ako maglalabas ng $2,500 para ma-fix yung car na yun? Trade ko na lang siya, di ba? Yun naman ang doon, yun naman. Ito naman guys, kaya namahal nga. Lahat ng feature nandito. Meron ako dito tinatawag na, guys, pakita ko sa inyo. Ayan guys, kung nakita nyo yung hologram ba to, itong mirror na to, ito lahat ng information na kung saan, kung meron kayo dito sa dashboard o dito man, hindi nyo kailangan tumingin dito. Lahat ng alert o ng features nandito na, dito sa maliit na na to. Ito ay bumababa at tumataas pag pinapatay mo. Turn off natin. Ayan, bababa siya guys. Ayan. Tapos pag in-on natin, tataas lahat yan. Tapos lalabas lahat diyan kung ano yung nasa dashboard, dito mo lang titingnan. Kaya parang parang jet fighter yan guys. Kung nakatingin kayo sa harap, hindi niyo na kailangan tumingin sa dashboard para malito. Dito na lahat yan, yung alert, yung kung may tatawid, kung merong collision detection. May collision detection kasi ito yung mayroong kayong distance na itatalaga para ma-detect niya agad. Or pagka naka-cruise control kayo, pwede nyo bitawan ng manubela, walang problema. Kaya lang, delikado. Kaya hindi nila advise na bitawan ng manubela. Kung nakakatulog kayo, hawak nyo manubela, magigising kayo na lang agad kung ang manubela ay lumiliwa na or kumakanan o kumakaliwa. Dahil vibrate kayo sa upuan. Yun ang aking signal. Let's say kung inaanto kayo na pihit nyo yung manubela, naka-cruise control kayo, hindi kayo papayagan ng manubela na ipigil mo or i-turn mo sa right or left kasi nga naka-cruise control kayo, naka-program na siya. So itutuwid kayo doon sa daan mismo, sa straight line. Yon ang mga feature. Napakaraming features guys. Hindi ko lang maisa-isa sa inyo, pero isipin niyo na lahat kung ano ang meron ng Tesla, meron din ito. Merong ilang camera ito, 1, 2, 3 6 cameras. 1, 2 3, 4, 5, 6 cameras. Iyan ang sinasabi ko. Kaya lahat ng feature nandito na guys. Kaya umabot na nga. Tsaka ito, ang kinuha ko yung package. Lahat ng package kasi yung pag nagkaroon ng problema o trouble sa engine, papalitan ng engine kung hindi ma-fix, kung ano mga damages, lahat na dito na, kaya napamahal siya. Kasi nga more in computer and more electronics na ang gamit niya. Wala na siyang mga wala na siyang stick, wala na siyang pipihitin. Everything is there already. Park, reverse, neutral and drive and merong high and low kung manual ang gusto niyo. And everything is there, push button and everything guys. Kung ang upuan nyo ay nakabilad ng mga habang panahon, i-start nyo lang remote start, magkukuling na ang inyong
ang inyong upuan, meron ng pampalamig ang upuan. I-adjust na mismo ang temperature sa loob pagka gusto nyo yung remote start. Remote start ang ginagawa ko pag mainit na mainit, pag upo mo malamig na. Pag winter naman the same thing, ganun din. Merong heated seat. Everything guys, hindi ko na maalala lahat pero yan, yung sinasabi ko sa inyo guys. Makukuha nyo ba to sa Pilipinas? Kaya go on guys, kung kayo may plano mag-apply dito sa Canada, message nyo lang ako at tutulungan kayo kung paano natin ma-figure out. Yun lang naman ang mahalaga makapunta kayo. Huwag kayong manukikinig o madi-discourage sa mga tao na nagsasabi or those people or ating kababayan nag-uwi ng Pilipinas and they hate Canada. I don't know for the first place anyway why they went here or came here. Tapos ganun ang sasabihin na yung ba parang binigyan mo tinapay, binato ka pa sa huli. Yun ang sinasabi ko. Binigyan mo ng tinapay, binigyan mo ng drinks and everything, tinadyakan ka pa. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Bakit nyo gagawin yun sa Canada? Gano'n naman talaga kahit sa Pilipinas. Pilipinas, US, lahat ng sulok ng mundo, Europe, everything, worldwide chain of chain reaction yan guys. Kung ano man naman ang dahilan nyo guys, huwag nyo nang i-discourage ang ating mga kababayan Pilipino na gusto magpunta rito. Guys, if you wanna come right here in Canada, go on guys, training, driver license, everything, collect that and bring it here in Canada. And go on guys and follow your dreams and follow your heart. Ayun, ano? So guys, tatapusin natin dito guys. Ayan guys, tapusin natin dito ang video ng ating nagsimula sa gasolina. Ayun, napunta kung saan Pasensya na guys. Ako'y na-carry away lang yata. Sorry guys, tapusin natin ang video na to mula sa gasoline issue. Oof. Anywhere naman guys, kasi ayun magpunta talagang mahal. Mas mahal talaga ang gas lalo dito sa amin sa probinsya ito. Hindi man mas mahal pa sa ibang probinsya, mas probably $2 na yata sa ibang probinsya Dito sa amin hindi gumaganong tumataas naman ng $2. Pinakamataas 180 ganyan. $1.80. Well anyway, mataas na 'yon kung tutuusin. Pero ano magagawa mo? Everything is chain of reaction yan or everything is controlled by whoever, but what can you do, right? Ano ang pwede mong gawin? Wala. Talagang enjoy mo lang ba't mo ubusin ang panahon mo para mag-intindi ng mga bagay na ganun. Don't stress yourself. Huwag mong ubusin ang iyong panahon sa mga bagay na hindi man natin control. Enjoy lang natin. Sinasabi ko na nga po ulit, minsan lang tayo dadaan sa mundo ito. Transient lang tayo. Kaya walang puwang ang stress at kung ano man sa ating buhay. Please guys, kung willing kayo at talagang punta lang kayo dito guys at iyon ang sundin nyo ang inyong puso. Kung saan kayo magiging masaya. Guys, salamat sa mga taong nag-subscribe, mga new subscribers guys. Thank you so much sa mga taong hindi pa nag-subscribe. Please subscribe. At ang una nating video kanina, yung video natin kanina, nagtinda tayo ng bote. Nagbenta tayo ng bote para makakolekt tayo ng panggamit sa ating kaibigan. Napakasakit mang isipin, pero sa ngayon talaga guys, ito yan lang ang magagawa ko. Talagang ako ay tumutulong tayo guys. Ayoko nang ipagkalandakan yon. Under the radar guys. At napakasarap naman ang feeling na under the radar. Pero this one guys, talagang lang, wala na talaga akong source. Ibig sabihin meron man, pero hindi rin, marami din tayong dapat paglaanan. Ito guys, sa konting halagang ito, sana makatulong kahit pa paano. So guys, please subscribe and thank you sa mga nag-subscribe at talagang taos sa aking puso, nagpapasalamat ako. Salamat guys at makita-kita tayo sa muling video at gabayan tayo lagi ng ating may kapal at sorry guys sa mga taong masalanta ng kalamidad. Basta ang mahalaga guys siguro ay buhay tayo at ay nandito pa sa mundong ito. Sorry guys.